Okay, magbasa tayo ng Bible, ha? Okay. So, si Timothy, nasa si Timothy? Hindi si Timothy. Okay, yan si Timothy. So, 2 Timothy, sabi ni Timothy sa kanyang aklat, "For this reason, I remind you to kindle and refresh the gift of God, which is in you, through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of timidity." Ano ibig sabihin ng timidity? Hello? Sino ang mga timidity dito? Timid. Sino ang masisipag? Taas ang kamay. Sino ang tamad? Wala. Yun ang tamad. Okay. But of power and love and discipline. So, this morning, we are being reminded by this verse that the gift of God is in you, through you, na ibig sabihin, nasa iyo na yan. Amen? Mga kabataan, binigyan kayo ng Diyos ng kapasidad. Hindi lang maglaro, hindi lang maghanap ng kaibigan, kung hindi, binigyan kayo ng Diyos ng kapasidad to expand what is in you. Amen? I-multiply kung ano ang meron sa inyo. Ibig sabihin, binigyan kayo ng Diyos ng kakayanan. Ano ang kaya ninyong gawin? Amen? So, binigyan ang bawat isa ng kakayanan. Verse 8, "Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me, His prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God, who saved us and called us with a holy calling." Hindi ka ngayon nakaupo dyan for nothing. Hindi ka lang nakaupo dyan para lang makinig. Isang bagay ang makinig. Pero nakaupo ka dyan for a holy calling. Amen? For a holy calling. Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was granted to us in Christ Jesus from all eternity. Activate your calling. What is in you? Bakit kailangan mong buhayin? Bakit kailangan nating buhayin? Dahil merong natutulog. Huwag kayong matulog ngayong umagang ito. Kapag kayo'y natutulog, walang activate na mangyayari. Amen? Sabi sa Tagalog, "Dahil dito, ipinapaalala ko sa inyo na pag-alabin mong muli." Pag sinabing pag-alabin, yun yung candle. Pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Amen? Kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Nilikha ka ng Diyos, hindi lang para maging mahina. Sabihin mo sa sarili mo, mahina ako. Sabi ng Nehemiah pag meron akong gustong ipapagawa sa kanya, anak, magsulat ka. Mami, hindi kaya. Hindi talaga kaya, mami. Hindi talaga kaya. Kita mo yung batang 4 years old, marunong na magpalusot. Hindi talaga kaya. So pag ikaw ang nananay, pag sinabi ng anak mo, hindi talaga kaya. Hanggang doon na lang ba? Wala ka pang gagawin? Kaya napakahalaga na mayroong pusher. Di ba mga nanay? Pinupush natin, anak, kaya mo yan. Anak, kaya mong maglaro ng basketball mamaya. Anak, kaya mong
Amen? Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikakahiya. Sinong nagkakahiya na ipalaganap si Jesus? Wala, di ba? Sa isang bilanggo, alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis. Sino nagtitiis ngayon? Kaya Rolly nagtitiis. Sino pa nagtitiis? Para sa magandang balita. Amen? Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos sa nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Kaya tayo nandito dahil tayo ay nasa banal na gawain. Hindi ito gawain ng tao kung hindi ito ay gawain ng Diyos. Na habang tayo ang ating mga paa na ito nakatungtong sa lupa, tayo ay kukonekta sa Kanya. Hindi mo pwedeng sabihin, I will enjoy my life here on earth. Narinig niyo yun, mga kabataan? Ay, bahala kayo dyan, basta ako, happy-happy lang ako sa mundong ito. Hindi po ganun. Habang nasa mundo ka, kumonekta ka sa nagbigay ng buhay sa iyo. Nagbigay ng lakas sa iyo. Amen? Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kabataan, natanong niyo ba sa sarili niyo, bakit kaya ako nandito sa mundo ito? Para lang ba mag-aral? Para lang ba pagkatapos ko mag-aral, magtatrabaho ako? Pagkatapos ko magtrabaho, mag-aasawa ako? Pagkatapos ko mag-asawa, what's next? Tatanda ka na lang. Maghihintay, Lord, kailan mo kayo pupunin? No. Kaya tayo nandito because the Lord has a purpose. God has a purpose. Because God has a purpose, may gagawin na. Ako may gagawin. Ikaw may gagawin. Huwag mo lang tingnan na kailan kaya mahuhulog yung bayabas. Huwag tayo maging huwag tamad. Kung hindi, may gagawin tayo sa ating buhay. May gagawin tayo. Diba sabi ni Pablo, huwag kang maging tamad. Dahil ang mga tamad-duchi, hindi pinapakain. Diba mga nanay? Kaya kailangan magtrabaho. Ayan. So, and mostly, binibigyan natin ng limitasyon yung sarili natin. Hindi ko yan kaya. Pastor, ako, hindi ko kaya mag-opening prayer. Pastor, hindi ko kaya mag-lead ng worship. Pastor, hindi ko kaya mag-gitara. Pastor, wala nang ginawa kong hindi. You put limitation. Kahit si Pastor Mark, pagdating namin dito sa Lipa, hindi yan marunong mag-gitara. Diba, laging pinapatuloy ni Pastor Dong yan? Naggulat siya. Si Pastor Mark, nagigitara, kumakanta. Kaya tawag-tawa si Pastor Dong sa kanya. Pero kita mo, hindi niya binigyan, hindi niya nilagyan ng limitasyon yung sarili niya. Bagkos, in-stretch niya. Ano ang kaya niya para mag-participate sa ipinapagawa ng Diyos dito sa iba. Amen? Yan ang puso ng isang lingkod. Handang mag-sakripisyo. Activate. Ano ang ating i-activate? Alam niyo ba sa mundo, lalo na sa secular world, diba? We are, lalo na kapag nasa sales ka, sino mga nasa sales dito? Sales department, marketing department. O yan, si Harvey. Alam ko ni Harvey eh. Kapag nasa secular world ka, merong target. Tama? Kahit si Ate Ami, di ba, sa production ng Samsung, kailangan within this day, makapag-produce tayo ng 1 million, 1 billion. Oh, that's target. Di ba? So, alam nyo ba, napakahalaga
na habang tayo nasa mundo, may preparation tayong ginagawa. Alam niyo bang pag-worship natin, that is our preparation. Dahil, ano ang target natin? Pupunta ba tayo sa impyerno o pupunta tayo sa langit? That is our preparation because if we are in heaven, it's 24/7 praise and worship. Amen? Kaya habang mag-start pa lang ang praise, ang pagpupuri sa Panginoon, itaas natin ang ating mga kamay. Huwag tayong tatamarin, diba? Sabi ni, pinaalala sa atin ngayon na umaga, huwag kang tamad, pagpupuri pa lang itaas mong yung mga kamay. Because that is our preparation. We will go to heaven and we will worship there. Amen? So, napakahalaga na habang dito tayo sa lupa, we should know how to prepare. We should know how to plan. Sabi nga ng isang philosopher, si Benjamin Franklin, failing to plan is planning to fail. Kung ang buhay mo, wala kang plano sa buhay mo, ano mangyayari? You are planning to fail. For example, for this whole week, ano kaya ang gagawin ko for this whole week para maging productive ako? Bilang isang estudyante, anong gagawin mo? So you have to prepare yourself. Tama? Mali. You have to prepare yourself. Magre-review ka, magbabasa ka. That is how you prepare yourself. Hindi puro, alam mo yung diba? Hindi pwede laging online games, mga anak. Kung hindi inihahanda mo ang sarili mo for this whole week, ano kaya ang gagawin ko para maging productive ako, maging fruitful ang aking buong linggo? Amen? So you are preparing, you are planning ahead. You are planning ahead for your target. Dahil ang target mo, di ba sabi ni Paul, ayaw niya ng tamad. So you are planning ahead. Ano yung mga gagawin mo? Pag mga negosyante, first day of the week pa lang, may planning na. Si Ate Ems, negosyante yan. So gagawin niya, ganito ang menu ko, ganito ang pamamalengke ko, ganun. Hindi pa, pagdating mo ng palengke, ito yung bilhin ko, ito yung bilhin ko. So, walang menu, walang listahan. So, napakahalaga ng preparation. At hindi mo pwedeng sabihin, si Lord ang bahala sa akin. Huwag tayo maging super spiritual. Habang tayo'y nasa lupa, kailangan meron tayong ginagawa. Amen? At alam niyo ba, kahit wala pa tayo dito sa mundong ito, kita mo ang Diyos talaga, He is really an amazing God. Why? Sabi ni Jeremiah, before I formed you, tayo habang nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga nanay. Kita mo ano? Nakaplano na ang lahat. Nilagyan na ng Diyos ng oxygen, yung blood flow, lahat ng pagkain mo dyan sa sinapupunan ng nanay mo para ikaw ay mabuo. Mahulma. Kita mo kung gaano ka-amazing ang Diyos. Sabi niya, before I formed you in the womb, I knew you. Kilala ka na ng Diyos. Hindi ka pa kilala ng nanay mo, pero kilala ka na ng Diyos. And before you were born, I consecrated you. Wow. I have appointed you as a prophet to the nations. So kita nyo, the best planner, no one else is God. He is the best planner. He knows everything in us. Amen? So, let's activate your calling. God has called you. Paano mo maririnig ang panawagan ng Diyos kung ikaw ay bigin? Meron pa lang gano'n. Siyempre, di ba? Halimbawa, si Gigi. Gigi, maghugas ka ng plato. May headset siya eh. Ano po yun ba? Ano po yun? Gigi, naghugas ka ng plato. Yung litid ng nanay niya, lumalabas na. So ano yung hindrance doon? Yung headset. Talagang hindi niya maririnig kasi may headset siya. Ganun din sa atin. Bilang mga mananampalataya. Bilang mga lahat na nakaupo dito. I don't know what's your hindrances. Pero, we must know how to focus. Tandaan natin.
napakahalaga na tayo ay nag-focus sa ipinapagawa ng Diyos sa atin. Your calling is not an accident. Nilikha ka ng Diyos, not an accident. Not an accident. Nilikha ka ng Diyos because you have an assignment. Amen? Hindi lang yung nasa eskwelahan ka, ay may assignment na naman binigay si teacher, isasubmit daw bukas. Hindi lang po. Bawat isa na nilikha ng Diyos, there is an assignment. There is a God's assignment. Amen? Lahat ng mga kabataan, yung buhay mo, may purpose yan. At meron kang assignment. The question is, you know what is your assignment? Alam mo ba ang assignment mo? Tanungin mo ang sarili, ano kaya ang assignment ko, Lord, sa mundong ito? That is a good question. Amen? Sabi ng Hosea, that we must educate ourselves. Kasi, tandaan nyo, sabi ng salita ng Diyos, my people are destroyed for lack of knowledge. Tandaan natin yan, ha? Kaya ang mga tao, sila ay nasisira dahil walang alam. For example, kapag ikaw ay merong motor or merong sasakyan, at dahil, halimbawa, tatangin may motor o may sasakyan, ikaw na isang kabataan or ikaw na nasa 17 years old ka pa, you are excited, you are curious, paano kaya ito masasakyan? Pupunta ako sa classmate ko, meron akong kukunin eh. So, ikaw, dinanay mo yung motor. Without you knowing, na wala ka palang driver's license, hindi mo alam ang mga traffic signals, at lalong wala kang helmet, diba? So ngayon, dinay mo yung motor. At paglabas mo, nandun yung enforcer. So what do you think? Ano kaya gagawin sa yung enforcer? Impound ang sasakyan. Ganon. Dahil may batas ang mundo. Kung ang Diyos may batas din ang mundo. So, kailangan natin mag-comply sa batas ng mundo. Amen? So, sabi ni Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. Since you have rejected knowledge, I also will reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Huwag dumating sa buhay natin ito. Huwag dumating sa generation natin ito na tayo ay i-reject ng Diyos. Tama, mali? Kung hindi, tayo dito sa church, ini-educate tayo dahil ang kailangan natin ay salita ng Diyos. This is the manual of our life. Why? Dahil lahat ng kailangan natin habang tayo ay nasa mundong ito, ang salita ng Diyos. You want wisdom? You read the book of Proverbs. A lot of wisdom is written here. Amen? Na hindi tayo, sabi ni Hosea, hindi tayo, alam mo yung destroyed, hindi tayo, parang ano kaya, bakit kaya ako nagkamali? Ano kayang ginawa ko? Dahil wala kang wisdom. Walang knowledge. Amen? That's why, sa church, tuturuan tayo magbasa ng Bible, tuturuan tayo mag-worship, kasi yan ang kailangan natin. We cannot activate the call of God kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos. Amen? Hindi lang pwedeng, alam mo yung pasa-pasa, yung haka-haka, kuro-kuro, sabi-sabi pala palagay. Hindi po pwedeng ano. So ngayong umaga, pag-aaralan natin ang buhay ni Moses. Sino nakakilala kay Moses? Okay, so Gigi, please read the book of Exodus, chapter 3, verse 1 to 5. Paiko tayo. Si JJ, 6 to 12. Okay. Ay, volume. Exodus
Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see the straight side, why the bush does not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses! And Moses said, Here I am. Do not come any closer. God said, Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face, because he was afraid to look at God. Verse 7. Verse 7. Exodus chapter 2. Verse 7. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to them to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the name they Amorites, Tess, Parasite, Habites, and Jesus. And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way of the Egyptians are oppressing them. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people to Israelites out of Egypt. Verse 12 na. But Moses said to God, Who I am that should I go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God in this mountain. Amen. Ayan, salamat sa Diyos. Okay. So, Si Moses, kwento ko sa inyo yung buhay ni Moses. Napakaganda ng buhay ni Moses. When she was a baby, alam niyo matindi ang challenge na dumating, ano? Way back nung siya ay pinanganak. Itong si Moses, tinago siya ng kanyang ina. At saan mo ba tinago? Dahil lahat ng mga lalaki na bata gustong patayin. So, siya ay tinago sa isang blanket at pinaanod sa ilog. Ganon ang ginawa kay Moses. Hanggang nakita siya ng anak na babae ng isang hari. So, ganyan ang history ni Moses. So, nung si Moses na ay lumaki, kung saan dito na siya tinawag ng Diyos. So, dito natin makikita na hindi aksidente ang buhay ni Moses sa mundong ito. Hindi niya na itanong na, Nanay, bakit kaya, sana binigay niyo na lang ako sa mga Egyptians para hindi na kayo naghirap, para hindi na kayo natakot. Pero kita mo yung pananampalataya ng isang nanay ni Moses,
Napakatindi na habang kalutang-lutang ang kanyang anak sa river, ang kanyang nanay nakatingin at ang kanyang kapatid. Hindi lang sila nakatingin, kung hindi nananalangin na, Panginoon, iligtas niyo po ang aking anak na si Moses. And truly enough, na iligtas na si Moses. So, nung lumaki na si Moses, sino si Moses? Siya ba ay galing sa isang prominente, mayaman na pamilya? Hindi po. He was, nabanggit kanina, he was a shepherd boy. Pag sinabing shepherd boy, anong binabantayan? Mga sheep, mga tupa. So, ano pa si Moses? Living in the wilderness. Pag sinabing living in the wilderness, hindi niya alam yung purpose niya sa buhay. Kahit siya ay nagbabantay ng tupa, parang wala siyang alam kung bakit ba ako nagbabantay ng tupa? Para lang ba kumita? Diba? Feeling unqualified. Ay, dami niyang rejection sa buhay. Bilang isang shepherd boy, nasa mababang antas ka. Maraming naglo-look down. Ay, hindi ka karapat-dapat dito, shepherd boy ka lang. Di ba, mga kabataan? Ay, hindi ako qualified dyan. Wala akong confidence para mag-join dyan. Dito na lang ako sa apat na sulok ng bahay ko, ng kwarto ko. Dito na lang ako magkukulong. Dito na lang ako Ganon. Ano ba si Moses? He carrying failures from his past. Why? Dahil si Moses, nung nandun na sa Egypt, sa bansang Egypt, meron siyang pinatay. Meron siyang pinatay na Ehipto. At may nakakita nun, may nag-witness. Kaya siya ay tumakas. So, ganon ang kwento ng buhay ni Moses. Yan. So, pero kita mo dahil ang buhay ni Moses may purpose. Sabihin mo, purpose. Tingin kayo sa akin, lahat ng mga kabataan. Ang buhay ni Moses mayroong purpose. Hindi lang siya as a shepherd boy. Hindi lang siya, hindi ako qualified dyan. Hindi lang, madami akong kasalanan. Kita mo, ang Diyos hindi nakatingin sa ganon. Moses is an ordinary person. God calls ordinary people. You can tell it to yourself, I'm just an ordinary student. I'm just an ordinary parent. I'm just an ordinary worker. Hindi nakatingin ang tao sa akin. Hindi ako mayaman. Wala akong kotse. Wala akong malaking bahay. Tandaan natin, ang Diyos, hindi siya nakatingin sa ordinaryo kung ano meron ka ngayon. Kung anong katayuan mo ngayon, bagkos tinatawag ng Diyos lahat ng mga ordinary people. Amen? Moses is an ordinary people and Moses was called by God. Amen? So, God does not call the qualified. Kapag ikaw tinawag ng Diyos at narinig mo ang boses ng Diyos, do not disqualify yourself. Sa lahat ng mga bago dito, do not disqualify yourself. Why? Pasalamatan po ang nag-invite sa'yo. Ang mensahe ngayon hindi mo maririnig sa kanto. Ang mensahe ngayon lalong hindi mo maririnig sa eskwelahan. Ang school, ang purpose niyan, to educate. Ilagay lahat dito sa utak. What's next? After maging matalino ka, punuin lahat ng utak mo, anong next? Sa church, napakahalaga ng church. Dito tuturuan ka. What is good, what is bad. Tuturuan ka, anak, layuan mo yan, kasalanan yan. Anak, wag ka munang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Hindi pa tama, wala ka sa tamang panahon pa. Kapag ginawa mo yan at binaypas mo ang instruction ng mga magulang mo, alam mo na ang mangyayari. Hindi tuturo ng eskwelahan yan. Kung hindi ang eskwelahan, pupunuin niya lang ang utak mo. Pupunuin niya lang yung isip mo. Kahapon, umatend ako ng kumon. Kasi yung anak namin si Benjamin nagpukumon. Lahat nilatag sa akin ng teacher. Sabi niya, Mami, ito ang magiging ganito. Ako, advance ang anak ko. Ganun ang ginagawa sa eskwelahan. Pupunuin niya yung utak mo kung may pera ka. Mabilis mapuno, mabilis kang maging matalino kaya. Pero hindi. Dito sa church, napakahalaga ng church.
kung saan i-educate ka, anak, ganito ang gagawin mo. Ang tinuturo dito ay hindi kwento sa kalye. Kung hindi, ang tinuturo dito is a principle that comes from the Bible. Tingnan niyo ang buhay ni Moses. He is an ordinary person. Pero ang Diyos hindi nakatingin sa ordinary. He became from ordinary to extraordinary because God called Moses. Amen? God is not looking for a very intelligent person. God is not looking for a very gifted person. Alam mo mag-gitara, lahat ng equipment alam mo. Pero nasaan ang puso mo? Nasaan ang availability mo? Kung hindi ang Diyos nakatingin, if you are willing, if you are submissive, if you know how to obey God. Obedience, napakahalaga mga anak. Obedience is you don't want to do, but you need to do, no option but to obey. Kapag ikaw ay sumunod sa mga magulang mo, sa mga guro, sa mga pastor mo, ikaw ay there is an abundant blessing. But once you disobey, there is a consequences. There is a suffering. May kahirapan once you disobey. So, napakahalaga. Anong ginawa ni Moses? What is his response to the Lord? Anong response niya? Lord, I'm just a shepherd boy. Hindi ako qualified yan, Lord. Yun bang sinagot ni Moses? Ano bang sabi niya? Hanap ka na lang, Lord, ng iba. Hindi ako karapat-dapat dyan. Hindi ako karapat-dapat na maging leader ng mga Israelita. Why? Tinawag si Moses dahil maraming mga Israelita ang umiiyak. Ilang years silang naging slave sa Egypt? Ilang years, Pastor Mark? 400 plus years. Ganun katagal. And the Israelites are crying to the Lord at narinig ng Diyos ang kanilang mga iyak. That's why ang Diyos pumili sa milyon-milyong tao sa mundong ito, pinili niya si Moses. Hinandig niya si Moses. Alam niyo ba ang ano pa ni Moses, ang character? Hindi siya makakapagsalita ng straight. Utal siya eh. Sino mga utal dito? Kaya hindi siya confident. Lord, huwag mo akong tawagin dyan. Hindi ko kaya magsalita sa maraming tao. Maiksi ang tila ko. Hindi niya kayang i-deliver. Pero ang Diyos hindi nakatingin sa kung ano ang kulang ka. Dahil kung ano ang kulang ka, pupunuan, dadagdagan ng Diyos yan. Amen? Huwag kang matakot. Sabi ng sa Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will also help you. I will also uphold you with my righteous right hand. Kaya lahat ng mga taga-Danawan, taas ang kamay. Huwag kayong matakot maglingkod. Amen? Huwag kayong matakot maglingkod. Huwag kayong matakot na sumunod. Alam niyo ba, tinawag si Moses sa burning bush. Diba? Binasa mo kanina? Tinawag si Moses. At doon sa burning bush na umaapoy, bundok yan, Mount Sinai, umaapoy. Itong si Moses na curious. Ano kaya yung umaapoy na yan? Ano kaya yung maingay sa Tanglaw Street na yan? Ano kayang kasayahan ang meron din sa Tanglaw Street na yan? Ganun na-encounter ni Moses ang Diyos. Dahil meron siya nakitang umaapoy at narinig niya ang boses, Moses, Moses, lumapit ka. Hubarin mo ang iyong mga sandalyas. Yun ang instruction ng Diyos sa kanya. Siya ba ay sumunod o siya ba ay tinalikuran niya ang Diyos? Siya ay sumunod. Amen? And that burning bush, yun pala ang encounter niya sa Panginoon. Doon niya na-encounter ang Diyos. So what is burning bush in our generation ngayon? Mga kabataan. Malamang, I don't know, but kapag binuksan mo ang puso sa umagang ito, binuksan mo ang iyong puso, we don't know that the Holy Spirit
will capture your heart. And the burning bush is to fade para sa'yo. Amen? Ano ba ang burning bush ngayon sa generation ngayon? God calls ordinary people. Number one, God calls ordinary people. Moses was an ordinary. She was a shepherd boy. When God called him, he wasn't a king. He was not a leader. He was just an ordinary shepherd boy. But still, God calls ordinary people to fulfill His purpose. So, ang Diyos, tumatawag, pumipili ng isang ordinaryong tao para ma-fulfill lamang ang kanyang ipinapagawa dito sa lupa. Amen? Si Pastor Dong, huwag na tayong lalayo. Si Pastor Dong, di ba, ang buhay niya from a broken family. Pero tingnan mo, ano ang capacity na meron siya? Nagsulat siya ng maraming kanta. At yung kanta niya tumawid at siya din ay tumawid. Kita mo? Ganun ang Diyos. Ano ang kakulangan mo ngayon? Dadagdagan ng Diyos yan. Huwag mong sabihin, Lord, mahina ako dito. Doon nga natutuwa ang Diyos. Inaamin mo sa sarili mo, Lord, mahina ako. Mahina ako sa math, mahina ako sa English, mahina ako sa ganito. Dahil kapag nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, di mo ba alam, dadagdagan ka ng Diyos. Pupunuin ka ng Diyos. Amen? Ang ayaw ng Diyos mayabang yung, ay, kayang-kaya ko na yan, Lord. Kahit hindi mo na ako makikinig dyan, alam ko na yan from Genesis to Revelation, narinig ko na yan. Ang Diyos gusto niyang makita sa'yo na ikaw ay may kulang. Hindi yung kulang-kulang, ha? Kung hindi, ano yung nilulong mo sa puso mo? Ano yung gusto mong baguhin sa buhay mo? Doon lang magsisimula ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ang sabi ng Exodus chapter 3, verse 4, when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. Kung saan, ando na yung apoy na lumiliyab at tinawag siya ng Diyos. So, dito natin makikita, si Moses, he is not perfect. Sabi ko sa inyo kanina, si Moses nakapatay. He was a killer. Pero hindi tumitingin ang Diyos doon sa mga past mistakes mo, sa mga mali mo na desisyon sa buhay. 'Di ba? Kung hindi tumitingin ang Diyos kung paano ka sumunod, paano ka mag-submit sa Panginoon. Amen? Ganon ang tinitingnan ng Diyos kung paano ka nagpakumbaba at ang puso mo binibigay mo sa Diyos na 100%. Hindi ka half-hearted pagdating sa Panginoon. Hindi mo sinasabing, mainit ako ngayon, Lord. Mainit ako, pero mamaya, malamig ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, isusukan kita. Dahil ayaw ng Diyos na maligamgam. Ang gusto ng Panginoon, magpakainit ka. Amen? Kapag ikaw ay maligamgam, isusuka ka ng Diyos. Number 2, ano pa ang burning bush sa ating generation ngayon? God's presence changes everything. Kita nyo? If there is the presence of God, there is joy. There is liberty. Without the presence of God, chaos. Alam niyo yung chaos? Problema. Disaster. So, napakahalaga na nandyan tayo, nasakop tayo ng presensya ng Diyos. Mga kabataan, habang bata pa kayo, magpasakop kayo sa presensya ng Diyos. Dahil ang mundo natin ngayon ay pasama na ng pasama. Alam niyo ba, kapag ikaw nakikinig ng balita, matatakot ka na talaga eh. Lalo na yung mga naririnig na AI hub na yan, na ipuput up dito sa Philippines. Hindi niyo ba alam kung ano ang mga consequences niyan? So ano ang ginagawa natin ngayon, mga magulang, mga kabataan? Dalhin natin ang ating mga anak sa church. Hindi pa huli ang lahat. Kung ang anak mo ngayon wala dito, manalangin ka, Lord. Ito ang design ng puso ko. Abutin mo ang anak ko. Dalhin mo ang kanyang dalawang paa. Amen? Ang mundo natin ay pasama na ng pasama. Kahit sa mga pag-aaral ngayon Google mo na lang. What is
sa mga subjects, sa mga assignments, andyan na lahat. Given na agad. Hindi mo lang kailangan pumunta ng library. Hindi mo lang kailangan mag-research. Andyan na lahat sa ChatGPT, sa AI. Name it. Tama, mali. Ganyan ang mundo. Ayaw niya pahirapan ka. Ayaw niya ng suffering. Gusto niya enjoy. Enjoy. And pay later. Enjoy. Enjoy. And suffer later. Ganyan ang ginagawa ng mundo. God's presence changes everything. Without the presence of God, life is empty, life is chaos. Because one of the attributes of God, dito mo makikita He is an omnipresence God. Pag sinabing omnipresence, He is always present everywhere. Kapag ikaw may problema, Lord, ang laki ng problema ko. Bagsak ako sa math, anong gagawin ko? Matinding problema yun, ha? Bakit kayo nabagsak sa math? Anong ginawa mo? Tapos iiyak ka ngayon kay Lord. Diba? When you go to the presence of God, the Lord will comfort you. And the Lord will remind you, anak, ganito ang gawin mo. Ganito ang gawin mo. Hindi ka niya palulubukin lalo. At sabihin, Lord, di ko na kaya to. Wala nang talagang bukas. Wala nang pag-asa. Sa Diyos, laging may pag-asa. Amen? Sa Diyos, laging may pag-asa. Kaya huwag tayong aalis sa presensya ng Diyos. Sabi ng Exodus chapter 3 verse 5, Then He said, Do not come near here. Remove your sandals from your feet, for the place on which you are standing is holy ground. Kaya instruction ng Diyos kay Moses, remove your sandals because this place is a holy ground. Ano ang kailangan i-remove kay Moses? Not the physical sandals. Ano yung mga grudges, mga kabigatan, mga kasalanan, mga kasinungalingan, yung puot, galit, hinanakit. Yan ang gustong i-remove ng Diyos kay Moses. You cannot enter the presence of God kapag andyan yung puot, galit, hinanakit mo sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong kapitbahay. 10 years ago pa pala yun nangyari. Ang gusto ng Diyos, alisin mo, pagsisihan mo, at doon mo lamang maintindihan at makakapasok ka sa presensya ng Diyos. Amen? If you want peace, joy, let's choose the presence of God. Amen? Piliin natin ang presensya ng Diyos. Si David, bakit siya naging hari? He is also like Moses. He is a shepherd boy. Pero pinili ni David ang presensya ng Diyos. Si David nakapatay din. Hindi siya ang pumatay ha, pero dahil siya ay hari, nag-utos siya, doon mo sa harap ilagay yung pinaka-leader. Kasi meron akong purpose Dahil yung asawa ng leader ng kanyang prime minister, may gusto si David. Kita mo? Hari siya matalino siya. So, anong ginawa niya? Nilagay niya doon sa harap. At nung nagkagera, namatay yung kanyang pinaka-leader doon sa mga sundalo niya. Natuwa ba ang Diyos? Hindi. Galit na galit ang Diyos kay David. Pero at the end, nagpakawala ba si David? Nagsisi si David. Alam niya yung kasalanan na dapat pagsisihan. Amen? If you want to be filled with the presence of God, kung gusto mo ng punong-puno ng presensya ng Diyos, saan ka man pumunta? Malahat mayroong favor, hindi ka pala nanalangin, answered prayer ka na Diba? Yung patotoo ni Joanne kanina, she choose the presence of God. Dahil kapag hindi niya pinili ang presensya ng Diyos, ano kayang nangyari sa kanya? Chaos. Mahirap. Mahirap na nga ang buhay, mahirap pa. Lahat na lang mahirap. Diba? Kapag nasa presensya ka ng Diyos, there is joy. Kahit ang mundo naghihirap. Pero alam mo yung presence ng Diyos sa'yo? Ako saan ako nanggaling? Galing ako sa greed.
Hanggang ngayon, nag-crave ako, pero hindi ako pwedeng manatili na nalulungkot at, Lord, nawala yung nanay ko, hindi ko na kaya. No. Kung hindi, alam mo yung purpose, bakit siya nawala? Ang habang may buhay ka, may pag-asa, magpatuloy ka. Amen? Huwag lang doon sa puro gadget. Buong maghapon, nag-gadget ka na. Wala ka talagang magagawa, anak, maniwala ka sa akin. May walis, mayroong pamunas, activate. Gisingin mo ang sarili mo, maglinis, maglaba, magwalis. Tingnan natin yung buong araw mo. Di ba maging productive ba yan? Di ba maging fruitful yan? At kapag natuwa ang nanay mo, nako, anak, nag-order ka ng Jollibee. Anak, magpag-grab ka. O, diba? Ganyan, mga anak. Amen. God's presence changes everything. Number 3, be available when God called you. Kaya sa mga new friends natin, because of your availability today, napatuwa niyo ang Diyos. Amen. Hindi niyo lang napatuwa ang nag-akay sa inyo. Kung hindi ang napatuwa niyo ngayon ang nagbigay ng buhay sa inyo. Amen? Be available when God called you. So Moses stopped to look at the burning bush. Amen? Tinignan niya because of his curiosity. Ano ba yung nagbabaga dyan? Tinignan niya. Umakyat siya. At doon niya na-encounter ang Panginoon. Doon niya na-encounter ang Panginoon. Hindi niya inignore. Hindi niya binaliwala. Kung hindi, doon niya lalo nakilala ang Diyos sa buhay niya. He was curious and his willingness to pay attention. Amen? So, napakahalaga na ikaw ay nag-pay attention. Focus. Sabi ng salita ng Diyos, focus. Diba? Mag-focus ka sa ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Kapag ikaw ay pinapaaral, mag-focus ka. Huwag kang ma-divert sa pag-girlfriend. Huwag kang ma-divert sa pag-boyfriend. Huwag kang mag-divert sa paglalaro. Kung hindi, mag-aral ka ng mabuti. Dahil kapag ikaw ay nag-aral ng mabuti, ikaw ay makakigay ng mataas na grado. At kapag kapag merong mataas na grado, pagdating sa graduation, laude ka. Amen? Cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Yan ay karangalan. Ikaw ay nagbibigay ng kasiyahan, ng ngiti sa inyong magulang. Amen? The door is not the physical door, but the door refers to the heart. So, tandaan natin, ang Diyos ay laging nakatuon sa ating puso. Ano ang laman ng puso mo ngayon? Tanungin mo nga ang sarili mo, ano kaya ang laman ng puso ko ngayon? Check your heart. It is the command center of human life. So, ang puso, tandaan natin, yan ang pinaka-command center. Pag sinabing command center, nandyan lahat nakaimbak. So, diba? Nandyan lahat. Meaning is a central room for your life. Central room for your life to gather data. Wow, parang AI hapin pala, ano? So, ang puso natin na kahit, alam mo, maliit lang yung puso natin. Pero nandyan lahat na nag-gather ang data, information. Nandyan lahat sa puso mo. Tandaan mo yan. Para ikaw ay choose kung ano ang tama at mali. Diba? Nasa puso mo yan. At ikaw ay gagawa. It acts as the main hub how your life operates. So, napakahalaga ng puso. Dahil central ng command lahat-lahat yan. Ano kayang laman ng puso ko? Pag ikaw ay joyful heart, diba? Siyempre, masayahin ka. Nagre-reflect sa mukha mo, tama? Nakikita yan ng katabi mo, ng kapitbahay mo. Pero kapag ang laman ng puso mo, PGH, puot, galit, hinanakit, it reflects in your
Tingnan niyo ang mukha niyo. Tingnan mo ang mukha ng katabi mo. Bandaan niyo yan. So, in the medical science naman, yung mga nanay dito na nagbuntis, kapag sinabi ng OB mo na may heartbeat yung tiyan mo, so ibig sabihin may sumibol na buhay. Eh kapag nasa ICU ka naman, at yung heart ay nag-flat rate na, expired ka na. So, ganyan kahalaga ang puso. Amen? Sabi ng Proverbs 4 verse 23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Sabi ng Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Tandaan natin yan. A joyful heart is a good medicine. Kaya every morning, i-practice natin maging masayahin. Huwag maging malungkutin. Amen? Number 4, God equips those He called. Amen? Sabi ng Exodus 3 verse 12, and He said, assuredly I will be with you, and this shall be the sign to you that it is I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall worship God at this mountain. Amen? God equips those people. So, ang Diyos, hindi siya naghahanap ng pinaka-perfect. Hindi siya naghahanap. Kung hindi ang Diyos, hinahanap niya yung merong puso na maglingkod, magsumunod sa Kanya. Amen? God does not wait for you to be perfect, highly trained, or completely ready before giving you a purpose. So, sabihin niyo, pwede sabihin, Lord, kailangan ko munang mag-doctorate, mag-PhD degree bago ako sumunod sa iyo. Hindi naman ganun ang Diyos. Kung hindi ang hinihintay ng Diyos, ang yes mo. Amen? Yun lang ang hinihintay ni Lord. Ang yes mo. And do not let fear, failure, or excuses to stop you from fulfilling God's purpose. Amen? Because alam nyo ba ang fear, ang takot, katindi ng ginagawa? Yan. Ang fear, hinahadlangan niya yung purpose ng Diyos sa buhay mo. That's why sabi ni Timothy kanina, do not fear. Huwag kang magkaroon ng takot, ng anxiety. Do not be fear. Because I, the Lord, will help you. I, the Lord, will go with you wherever you go. Kahit sa lahat ng mga Bible saints na tinatawag niya, lagi niyang sinasabing, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Even when He called Joshua, Joshua, I will be with you wherever you go. Amen? Ganyan ang Diyos. Ate Marisa, huwag kang matakot. Maglingkod ka ng tapat. Nanay Belen, huwag kang matakot. Maglingkod ng tapat. Amen? And today, the Lord wants our response. What is our response? If God will call us today, anong sasabihin natin? Mag-yes ba tayo kay Lord? Lord, wait muna, Lord. Marami pa akong labahin. Marami pa akong assignment, Lord. Ang dami. Handaan, di matatapos yan. Habang nasa mundo tayo, ang problema, ang trabaho, hindi matatapos yan. When God calls you, our response, yes, Lord, I will obey. Amen? Amen. Ang ginawa ni Moses, hindi niya tiningnan kung utal siya eh. Ang tiningnan ni Moses, just Lord, napagamit ako sa iyo. Kahit ang daming mga imperfectionist na nangyari sa buhay ni Moses. Maraming nangutya kay Moses. Maraming umapi kay Moses. Pero, napalaya niya ang mga Israelita. Amen? Ganyan din ang gagawin ng Diyos sa inyo. He will call even the ordinary people, tatawagin ng Diyos. Pipiliin ng Diyos. God will make you from ordinary to extraordinary.
Amen? In my conclusion, in Ephesians 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that He would walk in them. Amen? Kita niyo ang Diyos, He is a living masterpiece. He created us perfectly. Amen? Sabi ng Jeremiah kanina, di ba? Before I formed you in your mother's womb, I know you. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. And the Lord created us intentionally. Hindi ka nilikha ng Diyos na nagdadalawang isip siya. Kung hindi, nilikha tayo ng Diyos. He was very intentional for that purpose in my life, in your life. Amen? And God made you with equality, full potential. Kita mo, ganyan tayo nilikha ng Diyos. Hindi ka nilikha ng Diyos for nothing. Nilikha ka ng Diyos to have a full potential and a lot of gift that is stored in your life. So the question is, how are you going to respond on that capacity, on that gift na ibinigay ng Diyos sa iyo? Yan lang ba ay masayang? Mapunta sa wala? Kung hindi, yung binigay ng Diyos sa iyo ng mga regalo na capacity sa buhay mo ay mamultiply. Kung paano ka ngayon nabuo, magbubuo ka rin ng ibang buhay. Amen? And you have a value. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, I am with full value. You are valuable. You are expandable. Kaya hindi ako naniniwala Lord, nandito lang ako. Kahit si Ate Marisa, huwag mong sabihin, hanggang dito lang ako. Ang Diyos kaya niyang i-stretch. Pero ang Diyos nakatingin doon sa may katawan. If how you are willing to be stretched, if you are how to respond to the Lord who called you, ano bang sasagot mo, Lord? Yes, Lord. No, Lord. Wait, Lord. Kaya ngayong gahapon, ngayong umaga na ito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na we must know how to activate that purpose. At ang gusto ng Diyos, maging parte ka doon sa ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Tayo po'y tumayo. Hallelujah.
yung mother ko ay nag-aaraw buhay. There was a patient, nandun din sa ICU. At yung patient na yun, siya ay merong dengue. At yung dengue na yun, kumalat na sa kanyang buong katawan. So, ibig sabihin, matindi na yung infection sa buong katawan niya. And the doctor told the family na sa critical stage yung patient. Until after an hour, the doctor told the family, wala na to yung anak niya. And tremendously, the family cried out because it was a sudden death. Pag sinabing sudden death, it's very difficult to accept. You know, during that time, I was being reminded by the Lord 11 years ago. I was in the ICU and I was in critical stage also, 50-50. But then, if you know your purpose, that time, alam nyo ba, sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako ngayon, alam ko saan ako papunta. And during that time, I keep on worshiping the Lord 11 years ago. And then after that, doon ako kinonvert ng Diyos. Sabi ko, Lord, yung buhay ko pala, kaya mo pala pinagdagan ng mahabang taon dahil meron palang purpose. Doon ko lalong na-embrace, doon ko lalong nakita yung kahalagahan ng buhay. Sabi ng salita ng Diyos, ang buhay is like a vapor. And here on earth, tayo ay mga stranger lang. Ang buhay natin dito hindi forever. Habang tayo nasa lupa, tayo ngayon ay gusto ng Diyos na lahat dalhin sa langit. I-occupy natin yung langit. Habang nasa lupa tayo gusto ng Diyos, i-occupy natin ang lupang ito na mapuno ng presensya ng Diyos. How Moses responded to the call of God. Si Moses is just an ordinary person. And even my life, your life, we are an ordinary person. Ang Diyos hindi nakatingin kung hari ka, mayaman ka, may-ari ka ng kasyata. Ang Diyos nakatingin sa puso ng isang ordinaryo na tao na handang magpagamit sa Diyos. Ang Diyos nakatingin sa isang ordinaryong puso ng isang kabataan kung paano ka mag-response ang Lord ng yes, Lord. I will obey you. Yes, Lord, I will surrender my life to you. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga bago, i-invite ko ito sa harapan. Please come forward. We will pray for you. Hallelujah. Shiyarahan buhay. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Isuko niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Ang gamitin mo. Kalooban. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo man dalhin. Maglilingkod sa iyo habang buhay, Panginoon. Ang buhay ko, ito siyang
that your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. Your kingdom, Jesus, my until the very I will give my life to you. To be a vessel of your truth. That your will be done for me is all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. I'm ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Lahat ng mga nasa likod, find a prayer partner. Panalangin na tayo sa patuloy na pangangasa. Everyone pray. Manalangin tayo na ating puso na sumasama sa pagkakas. Hallelujah. Hallelujah.